yung hirap na dinanas namin ngayon bilang magulang. Napakasakit na ba ang ginawa ng gobyerno sa mga magsasaka ng Sumilao? Trabaho may katapusan, pero ang laman ng lupaing ninuno namin ay walang katapusan. Seeing is also listening to what the people are saying. Hindi hadlang na mahirap ako para wala akong magawa. Nababahala ako sa mga taong may kapangyarihan na basta-basta na lang kumikitil ng buhay. Tumatayo tayo kasama ng mga biktima ng martial law dahil hindi ibig sabihin hindi ito nangyari sa atin ay mananahimik na lang tayo! President Aquino today presented to the Filipino people the accomplishments of his administration and plans in his final year in office. Aspect nito. Taon-taon, mahigit 800,000 nang walang trabaho. Ang unemployment rate bumaba sa 6.8% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Nanganganak ng kumpiyansa po sa ating merkado nang hindi kailangan mandaya. Nagpapalawak sila ng operasyon at umuempleo ng mas maraming tao. Siklo po ito. Katarungan, tiwala, paglago ng ekonomiya, pagkakataon, pag-asenso. Boss, ito mismo ang diwa ng walang kurap, walang mahirap. Ako si Renante Ay Comijero, 37 years old. Nagtatrabaho bilang janitor sa SM Manila. Araw-araw iba yung area ko. Iba-ibang level. Kung saan nakatoka kung upper ground floor, pag operation, umiikot kami sa mall. Nagmamap. Monday to Saturday, ito yung trabaho ko. Papasok mula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng ating gabi. 8 oras. Naunahan tayo. Ika lang sabi ko Break tayo. Malaki nilagay pala dito eh. Sabay tayo. Bukas mo na, ako na. Lobat na ako, pre. Halos ang buwan nang walang pahinga eh. Simula nung A1, 2 bis lang tayo nakapahinga. Yung anak mo, lulusong na mamaya. Sabi ka ng asawa ko, pahinga daw muna ako. Kaya mo? Kaya mo ano, ikaw lang mag-isa eh. Wala yung veteran. Sana anak mga muna. Dito muna. Ay, babayad ng bisa.
Bali, 9 years na ako sa SM Manila. Sa agency regular na, pero sa SM contractual kami kasi may kontrata yung agency namin. Unang nagustuhan ko yung continuous, hindi siya indo-indo. Kasi kumpara sa mga dating napasukan ko, factory 4 o 5 months lang. So nakaka-disappoint talaga. Pero dyan, laking pasalamat ko talaga na dyan ako napunta kasi nagtuloy-tuloy talaga yung trabaho ko. Ang laki talagang tulong sa family ko. Kung wala din yan, hindi ko kaya talaga siguro silang paaralin. Contractual, yan ang isa dahilan na nagpahirap talaga sa mga karamihan nating kababayan, sa mga simpleng manggagawa, kasi nawawala yung karapatan nilang umasenso sa buhay, kaya maraming naghihirap. Ini-endo-endo, pagkatapos nun, maghahanap naman ng panibagong trabaho. Hanggang sa dumating ka sa tinatawag nilang age limit, isa pa yan sa problema. Contractualization at saka age limit, pangunahing problema ng mga simpleng manggagawa, kaya hindi tayo umaasenso talaga sa bansa natin. Nung high school pa lang ako, bago pa lang ako mag-asawa, pangarap ko talaga makatapos ng pag-aaral para maibigay ko yung wish ko sa pamilya ko, yung ginawa sa buhay, kaso hindi nga nangyari. Yung isa sa dahilan bakit mahirap karamihan sa atin. Hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Pero sa abot ng mga kaya ko, ginawa ko kahit nahihirapan ako. Uy, ko siya kalis. Ang likod mo na. Sila mga Ano nga tayo ka na? Walang kato. Wala na kayong tawag, bitok ba lang naman. Bangun.
dito masyado maganda eh. Yung pinakadulo, yun ang pinakamaganda. Baka at saka tulingan. Sabi ni Mario ito maganda. Mas maganda yung dulo. Yan yung dulo eh. Alam kong maganda eh. Atras mo, Jeep. Maganda ilalim nito oh. Maganda to. Kasi ano yun, nakapako baka tapos tulingan. Hindi ko inugot, ginaganon ko lang sa ilalim, pinakikiramdaman ko lang. Pero ito maganda rin to, Telen eh. Kasi ito, tsaka yung Nagkamali ako, yan lang ang kinapa ko. Yun ang kinukuha nung ali, kuhanin mo na yun. Eh nung kumapa ako dito sa anahan, ay hindi, ito maganda, ito kunin mo. Yan lang ang una kong kinapa, sabi ko, ikaw na papipiliin ko. Teka muna, si Ray na papipiliin ko, mas mahusay pumili sa akin yun. Yung majority na trabaho ko talaga doon is kargador ako doon sa e-sport ng isang buyer. Kumbaga tutuloy yung amo ko, i-assist ko pagpamakyaw. Minsan dalawa kami namamakyaw tapos nagpipili ng isda. Pinipili yung klase-klase. Malaki, maliit, butas. Pinaklase-klase. Para pagdating sa palengke, madali na lang i-dispatch sa kasi bawat laki sa klase ng isa. Iba-iba kasi presyo. Dati yung sahod ko sa amo ko 150 lang. Pero ngayon pinakababa dito sa akin 200. Pagka yung pinakamahina na yung isang banyera lang makuha, 2. Tingnan mo nga si Tili nak. Kaya lang may isa na si Tili. Pagka ganito, malakas ang dating isda. Everyday talaga hanggat kaya ng katawan ko. Kahit mahirap. Sinisikap ko talaga kahit paano maisabay ko sa trabaho ko sa SM. Ilang taong mo na ba, Ray, sa akin? Binata ka pa ba nun? Oo. Binata pa yan. Ano ko na yan eh. Noon nga, hindi akong namamakyaw eh. Siya, tumatawag lang, tinetext lang niya ako. Ate Ellen, sasabihin niya, may isda ka na. Darating ako dito, ayos na lahat. Ayaw, masipag yan. Eh, hindi ba masipag yun? May trabaho na, matatrabaho din. Masipag si Ray. Tuloy-tuloy itong trabaho ko sa Fishport simula pa ng binata ko. Pero na lang pag mahina talaga. May time kasi sa Fishport talaga na mahina. Kumbaga yung Fishport kasi season-season. Doon ako napipressure pagka yung mahinang kita sa Fishport. Kasi umaasa lang naman talaga kami sa gastusin namin sa araw-araw yung kinikita ko doon. So, pag dating ng time na mahina siya, doon talaga ako ng problema. So, napipilitan talaga akong mangutang pag walang kita sa Fishport. Pero may time talaga na pag sobrang hina, papasok ako na kahit piso wala akong baon. Makapasok lang kasi ayaw kong umabsent. Pagdating dun sa trabaho ko, nangungutang ako ng tinapa niya kasi kahit almusal dito tanghalian, wala akong kain yan. Kasi minsan nga hindi talaga nakakairam pag walang nahiraman talaga yun.
Itlog! Itlog! Parang buhay. Mahina ang kita. Paano, mauna na ako? Bata ka pa. 200 lang kami dalawa eh. Kita namin 490, kay Jeep Jeep yung 90. Ano may ingat? Sige po, bye-bye. Ingat. Pasok ka mamaya ha? Natural. Tawa muna ito ka. Ha? Buti may bigas. Sige mo nga. Buti may Ikaw bigas. ka muna plato. No. No. Good. Kulang na kulang daw talaga ang 15 pisong aumento sa minimum na sahod na inaprubahan para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Hindi na nga raw nito kayang tustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng isang mag-anak, wala pang maitabi para makaipon man lang o para sa emergency. Ayon sa Ibon Foundation, malayo ang 481 pesos na minimum wage sa tinatawag na family living wage. 1,088 pesos daw kasi kada araw ang kailangan ng isang pamilya na may 6 na miyembro para mabuhay ng disente sa Metro Manila. Hindi pa kasama rito. Ang ayaw ko na madanasan nila yung hirap na dinanas namin ngayon bilang magulang. Yung nakapagtapos ng pag-aaral, maganda yung trabaho, tapos yung buhay nila hindi katulad ng buhay namin na dinadanas ngayon. Kumbaga, dumating man yung time na magpamilya sila, at least maibibigay nila sa mga anak nila yung sapat na pangailangan. Marami na akong ginawang paraan na umasenso. Nagnegosyo na rin ako, trinay ko na rin. Pero di talaga siya po kinakasiyan ng swerte. Kaya sabi ko, kung anong ibigay na lang sa akin ng Panginoon, tanggapin ko na lang. Kasi kung yan talaga yung destiny ko. Parang kapalaran na rin talaga ng tao. Naniniwala din kasi ako dyan na ang buhay ng isang tao, kumbaga may destiny ka rin. 50% yung pagsisikap mo, 50% yung destiny. Yun yung pananaw ko sa buhay. Ginawa ko ng lahat kahit marino, halos patayin ko na yung katawan ko, pero baon pa rin ako sa utang, hindi pa rin ako angat-angat. Naisip ko na lang yung mga anak ko siguro makagraduate sila. Makakaraos din ako. Kumbaga, makakapagpahinga din siguro ako balang araw. Sa araw-araw kasi, ang nasa isip ko, kailangan ko talagang kumayad. Kasi kung hindi, paano kami kakain? Paano kakain ng mga anak ko? Di bali nang hindi ako makakain, basta sila makakain. Inisip ko, hindi naman to panghabang buhay na paghihirap lang. Naniniwala ako na sa ngayon, nagtatanim ako para sa edukasyon. Naniniwala ako na hindi ako babayaan ng Panginoon, balang araw aani ako.
hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Alam kong makakain tayo. Kasi sabi nga niya, kung yung ibon nga hindi nagtatrabaho, nabubuhay. Tayo pa kaya na mas mahalaga pa sa ibon. So, dapat sabi ko, huwag na tayo mawala ng pag-asa.